Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ating pakatutukan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga agad-agad makasagot itong si Carlos Benitez nang ipakita ni Lynette itong pabango na nakita dito sa CR sa bahay ni Carlos. At dito nga na sinabi lamang ni Carlos kay Lynette na hindi daw niya alam na kung papaano napunta ang pabango na iyon. Nakasigurado ba daw itong si Lynette na kay Irene ba daw ito? At dito naman sinagot ni Lynette itong si Carlos na alam niya na kay Irene ito dahil nakita ni Lynette na hawak ito ni Irene at alam niya ang amoy sa babae iyon. At dahil dito, paulit-ulit nga dito na tinanong ni Lynette na kung ano nga ang namamagitan at kung ano ang nangyari sa kanila ni Carlos at dito ni Irene. At tinatanggi naman ni Carlos na wala daw silang ginagawa ni Irene at wala daw nangyayari sa kanila at hindi daw di umano niloko ni Carlos itong si Lynette. At dito nga nang humaba pa ang kanilang pinag-usapan hanggang sa nabanggit dito ni Lynette na kung niluuban ba talaga sila dito ni Carlos sa bahay dahil sa tingin ni Lynette na parang wala naman daw nawawala sa bahay na ito. At dito napataas ng boses at sinisigawan na nga ni Carlos itong si Lynette na pinapalabas daw na gumagawa-gawa ng kwento itong si Carlos. At dito na sinabi ni Lynette na hindi daw yun ang punto niya. Ang gusto niyang makasiguro na kung nagsasabi ba ng katotohanan itong si Carlos. Hanggang sinabi ni Carlos na may kutob daw siya na baka ang nangloob sa kanila ay ito na nga si Irene. Dahil dalawang tao daw ang pumasok, yan naman ang dahilan dito ni Carlos. Upang paniwala si Lynette, agad nang sinabi ni Lynette kay Carlos natatawagan niya na nga di umano itong si Irene. Sa ganun ay malaman niya kung may nangyari ba sa kanila ni Carlos. At dito na malakas ang loob na binigay ni Carlos ang number ni Irene. At kasamang palad ay hindi nga natawagan ni Lynette dahil out of coverage nga ang number niya dahil inoff nga ni Carlos ang cellphone pagkatapos ng tumawag ang kaibigan dito ni Irene. At si Carlos nang nag-reply at sinabi na bumalik na daw sa US itong si Irene. Subalit hindi nga naniniwala itong si Joyce na kaibigan ni Irene na bumalik na agad-agad ng US itong si Irene dahil tila pakiramdam nito na may mali nga na hindi magandang nangyari. Kaya nagpa siya ang kaibigan ni Irene na puntahan itong bahay ni Carlos at dito naman na palingaling at napansin agad ito ni Lynette. Kaya agad na tumawag ito ng pulis upang tanungin kung ano daw ginagawa ng babae ito. Baka kasabot daw ito ni Irene sa mga pangluloob sa bahay daw ni Carlos. At ang sagot naman ng kaibigan niya na hindi daw yun magagawa ni Irene. At lalong hindi siya kasabot nito dahil nga hinahanap niya nga itong si Irene ngayon dahil nawawala nga ito. Samantala, may natagpuan naman na isang babae dito sa creek ng ilog kung saan ay tinulungan nila upang dalhin sa ospital. Subalit, ang pinagdalhan pala ni Irene ay itong Eastridge. Kaya nagmamadali naman itong si Doc Lindon at napansin ito ni Dr. Enriquez na kung bakit ay parang may emergency gagawin itong si Doc Lindon. At dito nga sinabi ni Doc Lindon na may pasyente nga sila ngayon na nagkagaw buhay at nangihina na, subalit buhay pa nga ito at natagpuan nga ito sa creek ng ilog. At dito naman nataranta itong si Carlos. At upang makumpirma nga ni Carlos kung sino ang babaeng ito na tinutukoy ni Doc Lindon, agad niyang pinuntahan at sumama dito kay Doc Lindon Javier. At nagulat nga siya sa nakita dahil itong si Irene na nga ang babaeng tinukoy dito ni Doc Lindon Javier at kinakailangan daw nilang gamutin. Nagtataka itong si Doc Lindon na bakit parang nakakita daw ng multo itong si Carlos. Magkakilala ba daw sila ba nito ng babae ito? Kaya yan ang ating pagkatutukan bukas kung ano na naman ang idadahilan ni Carlos Benitez. Yan lang po at marami pong salamat.